everyone, Mika Love shoutout. Ayan, so kararating ko lang sa bahay guys. Grabe, lumabas talaga ako today. Nakipagkita ako sa aking mga kaibigan. Ayan, so haggard na. So for today's video, i-share ko sa inyo ang tanong ng ating isang kababayan. Mayroon tayong kababayan na gustong lumipat na sa amo. So mag-finish contract na siya. Ayaw na niyang mag-renew sa kanyang mga amo. Dahil syempre, may mga condition siyang gusto na hindi niya mahanap sa kanyang mga amo. So, si kabayan ayaw nag-renew. So, by the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. Alam mo, kabayan, ang may papayo ko sa iyo ay ganito yan. Usually, yung mga iba, pag hindi na nila gustong mag-renew sa kanilang mga amo, ay binibigyan nila ng 6 months prior. Ang mga amo, sinasabihan na niya na hindi na siya magre-renew, tatapusin na lang ang kontrata niya, pero hindi na siya magre-renew. So, at least 6 months ang ibigay natin sa ating mga amo. Mayroong disadvantage pag ginawa natin yan, kasi may ibang mga amo nagagalit, lalo na pag sila ang kumuha sa atin sa Pilipinas. So, karapatan mo yan, karapatan natin yan, na hindi na mag-renew sa amo. At least, finish contract tayo ng 2 years. Kasi, 2 years naman talaga ang kontrata natin simula nang kinuha nila tayo sa Pilipinas, di ba? Ngayon, dapat mong tingnan ang petsa or date na nasa ID mo. Halimbawa, ang expire ng ID mo is next month, April. Halimbawa, April 15. So, ibig sabihin, ngayong buwan, bago mag-15 na i-apply ka na. So, ibig sabihin, dapat lagi kang may isang buwan na allowance sa iyong ID bago ka mag-apply. Kasi mayroon tayong tinatawag na 90 days. But yung 60 days lang ang dapat natin ginagamit kasi yung 30 days ay para na yan sa ating ID. So, inuulit ko kabayan, huwag kang matakot sabihin ang totoo na nararamdaman mo kasi karapatan natin yan. Ang importante, kinuha man nila tayo sa Pilipinas, ang importante ay natapos natin ang ating kontrata sa kanila. So, inuulit ko, tingnan mo ang iyong ID, ang expiry ng iyong ID. Kailangan bago mag-expire, nakababa ka na. Kailangan mayroon ka ng bagong among nahanap kasi pag mag-expire na yung ID mo, na nandyan ka pa sa amo mo, magiging illegal ang labas mo. So, mapipilitan kang mag-renew sa mga amo mo. So, inuulit ko, bigyan mga 6 months before mag-expire yung ID mo, magsabi ka na sa kanila na hindi ka magre-renew in a very good way. Sabihin mo ang lahat ng rason kung bakit ayaw mo nang mag-renew sa kanila. Inuulit ko, huwag matakot kasi karapatan natin yan. Okay? So, sana makatulong. Bye!